Noong unang panahon, may hari na may tatlong magagandang anak na babae. Hali kayo! Tayo pumunta sa hardin sa pagkulitas ng magagandang bulaklak para kina inay. Hindi magandang ideya yan, Saiki. Tiyak na maraming titingin sa ito. Subalit, mabuti pa umuwi na lang tayo roon, baka hinahanap na tayo. Si Saiki ang pinakamaganda at may maamong mukha sa tatlong magkakapatid. Kahit na ang Diyosa ng kagandahan na si Venus ay hindi kayang pantayan si Saiki. Kaya ang kalalakihan ay siyang kanilang hinahangaan dahil sa taglay na kagandahan ni Saiki. Napakaamo ng kanyang mukha para sa isang Diyos. Ang taglay na kagandahan ni Saiki ay walang kapantay kahit pa kay Venus. Mga hibang, huwag niyo nga ikumpara ang dalawa sapagkat alam natin si Venus ang tunay na Diyos ng kagandahan. Subalit ang laki na ng pagbabago. Ang dating sinasamba, hinahangaan at inaalayan at ngayon ay hindi na dahil lahat ay nabaling na kay Saiki. Ultimo ang templo ni Venus ay hindi na nakakaakit tingnan. Marumi at sira-sira na ito. Kung kaya't na kay Saiki na ang lahat ng papuri at karangalan na dati ay kagumay-ari ni Venus. Hindi ito maaari. Ako lamang ang nag-iisang Diyosa ng kagandahan at wala ng iba. Lubos ang pagkagalit ni Venus kay Saiki. Kaya naman inutusan niya si Cupid, ang kanyang anak, upang paibigin si Saiki sa isang nakakatakot na nilalang. Ngayon din at pumunta ka sa isang nakakatakot na nilalang at paibigin mo ito kay Saiki. Subalit na, isang napakagandang babae at hindi mo ito maaaring gawin sa kanya. Anong subalit? Manahimik ka! Huwag mong sabihin na pati ikaw ay nabibighani sa kagandahan ni Saiki. Hindi ho, susundin ko na lamang ang iyong pinag-uutos. At nagmadaling umalis si Cupid upang hanapin si Saiki na siyang ipinag-utos ng kanyang ina. Ayokong suwayin ng aking ina, datapwat hindi tama na may mapahamak dahil sa kanyang pansariling kagustuhan. At sa pagkakataong silayan ni Cupid si Saiki, ay tila napana ang kanyang puso. Kagandang taglay ng dalaga at doon ay napaibig si Cupid. Ang kagandahan niya ay walang kawangi, tsaka nagbibigay liwanag sa ating madilim na mundo. Nang makauwi si Cupid ay inilibing sa ina ang tunay na nangyari. Sa labis na pagtitiwala ni Venus sa kanyang anak ay hindi na ito tulong at kita sa kanya ang pagkasabit sa kanyang plano. Yan natin ngayon, Saiki. Gayon pa man, hindi nangyari ang pinana ni Venus. Naiibig si Saiki sa isang nilalang na kanyang inaasahan. Nangyari? Tila hindi nangyari ang aking plano. Humingi ng tulong ang hari kay Apollo. Anong pinunta mo dito? Apollo, humihingi ako ng tulong sa iyo kung paano makakahanap ng mabuting lalaking iibig sa aking anak na si Saiki. Makakapag-asawa si Saiki ng isang nakakataon nila lang. Bihisan siya at alisin sa tuktok ng bundok. Iwan niyo siyang mag-isa doon. Anong klaseng nila lang ang iibig sa aking anak? Ito ay isang hahas na may pakpak.
Linggid sa kaalaman ng hari na unang humihi ng tulong si Cupid. Tulungan mo ako sapagkat umibig ako sa isang immortal na kinamumuyan ng aking ina. Maaari kitang tulungan, ngunit binabalaan kita na may mangyayari hindi maganda. Nagmamakaawa ko, tulungan mo ako. Tulad ng sabi ni Apollo, dinala nila si Psyche at iniwan sa tuktok ng bundok. Dapat noon pa, iniyakan niyo na ako. Ang taglay kong kagandahan ay sanhi ng panibugho ng langit. Huwag kayong mag-alala sapagkat masaya kong tutunguhin ang aking katapusan. Habang naghihintay ay may narinig siyang boses. Halika, sumama ka at ihahatid kita sa iyong patutunguhan. Maraming salamat. Binisita ng kanyang mga kapatid si Psyche. Nang pumasok na sila sa mansyon, labis ang pagkamangha ang naramdaman ng magkapatid. Ang ganda rito. Napakaswerte mo naman, Psyche. Nag-usisa sila kung sino ang napangasawa ni Psyche. Yung asawa, Psyche. Pasensya na, ngunit hindi ko ito maaaring sabihin sa inyo. Kapatid mo kami, Psyche, mapagkakatiwalaan mo kami. Tulad ng kanyang ipinangako, inilihim ni Psyche ang tunay na pagkatao ng asawa. Pinalot ng labis na inggit ang kanilang puso na humantong sa pagpaplano nila ay kapapahamak ng kanilang bunsong kapatid. Hindi maikukumpara ang kayamanan natin sa kayamanan na mayroon si Psyche. Noong gabi ring iyon, maling kinausap ng lalaki si Psyche. Huwag mo na sana ulit tayo mga kapatid. At huwag mo na rin sanang baliin yung mga pinangako sa akin. Hindi na kita maaaring makita. Pati ba naman ang aking mga kapatid? Kung yan ang nais, Muling pinagbigyan ng lalaki ang asawa na makita ang kanyang mga kapatid. Kinabukasan, muling dumalaw ang dalawang kapatid at may nabuo ng malagim na plano sa kanilang bunsong kapatid. Hindi ko maaaring makita ang aking asawa at hindi ko rin alam ang anyo nito. Matagal na naming alam na halimaw ang iyong magiging kabiyak. Mabait lang ang iyong asawa ngayon, ngunit darating ang araw kakainin ka rin nito. Ang nararapat kong gawin? Magtago ka ng lampara at punyal sa iyong silid. Kapag tulog na ang iyong asawa, sindihan mo ang lampara at itarang sa kanyang dibdib ang punyal. Humingi ka lamang ng tulong sa amin, nasa di kalayuan lang kami. Nabuo ang isang desisyon sa kanya. Kailangan niyang makita ang mukha ng kanyang asawa. Naglakad si Psyche patungo sa pinaglagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito at sinindihan niya ang lampara. Nagumapaw sa saya ang puso niya nang silayan niya sa unang pagkakataon ng asawa. Hindi siya halima kung hindi napakagwapong lalaki. O ano ang aking nagawa? Sinundan niya ito ngunit hindi niya ito nakita. Narinig na lamang niya ang boses nito. tandaan mo, hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang aking asawa. Ako na isang hamak lamang ay hindi pa tumupad sa aking pangako. Wala na nga ba siya ng tululan sa akin? Ibubuhos ko ang bawat patak ng aking buhay upang hanapin siya. Kung wala na siya natitirang pagmamahal sa atin, maipapakita ko kung gaano ko siya kamahal. Umuwi si Cupid sa kanyang ina na may sakit na nararamdaman dahil sa nangyari. Na ako ay hindi kay Psyche, ngunit ako'y pinagtaksilan niya. Naglakbay si Psyche upang hanapin si Cupid. Kailangan ko pumunta sa kaharaan ni Venus upang ialay ang aking sarili at maging alipin niya. Sa gayon, upang lumambot rin ang kanyang puso sa akin at baka naroon din si Cupid.
Nagpunta ka ba rito upang maghanap ng mapapangasawa? Tiyak ko ang dati mong asawa ay wala nang pakialam sa'yo dahil muntik na siyang mamatay. Saka kasumpa-sumpang nilalang. Ano ang nararapat kong gawin? Huwag ka mag-alala, may mga ipapagawa ko sa'yo. Nang sa huling pagsubok ay dumating na si Cupid at nakaraos na sa sakit na kanyang naramdaman. Nais ko makita ang aking asawa, ina. Hindi ka maaaring lumabas para lamang kitaan ng taksil na babae niyon. Umalis si Cupid upang hanapin ang asawa. Sa di kalayuan, nakita niya si Psyche. Nakakadigahin talaga ang pagandaan. Magtungo ka sa aking ina at ibigay mo ito. Masayang nagtungo si Psyche kay Venus at lumipad naman si Cupid papunta kay Jupiter. Jupiter, piling ko sana na wala na kaming gambalain ng aking ina. Sige, kung iyan ang iyong pasya at aking tutuparin. Ikinasal si Jupiter ang Psyche at wala nang pwede makagambala dito. Ito Psyche, kunin mo ito upang ikay maging ganapit ng Diyosa. At sa huli, ang pag-ibig at kaluluwa ay nagtagpo na sinubok ng maraming pagkakataon. Ngayon ay hindi na masisira ni naman, sino man o anumang hamon.